Tayo sa ating pag-aaral dito sa Aklat ng Kolosas. Nandito tayo sa bahagi ito na sa aking palagay medyo mahirap unawain, pero sa tulong ng Panginoon sana ito'y makita natin ang connection nito sa ating mga buhay ngayon. Noong June 12, mga 1,000 mahigit pa lamang nakakaraan ay ipinagdiwang natin yung tinatawag na Independence Day o Araw ng Kalayaan o Kasarinlan. Ang mga nag-aaral po ng kasaysayan ng ating bansa ay humahanap sa kontrobersiya kung ano ba talaga ang tamang petsa, tamang buwan para ipagdiwang ang Independence Day. Balikan natin saglit na mabilis ang ating kasaysayan. Noong June 12, 1898 ay idiniklara po ang independence, ang kasarinlan ng ating bansa sa Kawit Cavite ni dating ng unang pangulo ng ating bansa na si Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898. Pero hindi yan kinilala ng mga Amerikano. Hindi rin yan kinilala ng mga Kastila. Bakit? Dahil bingit sa kaalaman ng marami, mayroong tinatawag na Treaty of Paris. No? Nagkaroon ng kasunduan sa Paris. Doon sa Treaty of Paris ay ibinigay ng Kastila ang pamamahala sa Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano at sila'y nagbayad at binayaran sila ng mga Amerikano ng $20 milyong dolyar. $20 million. Kaya noong kung gusto nang ipatupad ng mga Amerikano itong Treaty of Paris, anong nangyari? Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. At yan ang nangyari. Pero noong July 4, 1946, ay ibinigay naman ng mga Amerikano ang independence o ang kasarilan sa ating bansa. Kaya ito yung tinatawag din natin the Treaty of Manila. Kaya mula noon, ang pagdiriwang ng Independence Day ay July 4. July 4 hanggang noong 1962. Noong 1962, ang dating Pangulong Diosdado Macapagal ay nagbigay ng Presidential Decree number 28 na nag-uutos na ang June 12 ang siyang oobserbahan ng buong bansang Pilipinas na Independence Day at ito ay isang holiday, a special day to observe ang ating pong kalayaan. Ang isang nakakatawa at siguro pangit na rin dito ay nung dumating ang mga Amerikano rito, ang kaisipan ng maraming mga Pilipino, dumating ang mga Amerikano para palayahin tayo sa kamay ng mga Kastila. Pero hindi natin alam na may kasunduan palang nangyari doon sa Paris na ibibigay ng mga Kastila sa kamay ng mga Amerikano itong pamamahala sa bansa at binayaran para sa halagang $20 million. Pero yan ang kasaysayan. Wala na tayong magagawa. Yan ang nangyari. Tapos na yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, si Jesus Christ, ang ating Panginoon, dumating siya dito sa mundo para ibigay ang tunay na kalayaan. Isang kalayaang hindi pakunwari. Isang kalayaang walang itinatago. Isang kalayaang totoo. Kalayaan sa sumpa ng kasalanan para sa kanyang mga mananampalataya. Kalayaan sa gapos ng batas para sa kanyang mga mananampalataya. Kalayaan laban sa any man-made rules pertaining to spiritual salvation. Jesus Christ came here to give us true spiritual freedom. At dito sa mga talata na pinasa sa atin ni Omar ngayon, na siyang ating tatalakayin, inilarawan dito ng mas detalye ni Apostol Pablo yung maling katuruan, yung bulaang aral na pumapasok sa loob ng iglesia ng Colosas. No? At maaaring hindi na binanggit ang pangalan ng grupong ito, o mismo yung aral na kanilang itinuturo, pero mahihiwatigan natin na itong aral nila ay magkasamang unang-una, legalismo, pangalawa, mysticismo, pangatlo ay asceticismo, ascetics, or asceticism. Tingnan lang natin ang mabilis ito. Unang-una, legalism. Ano ba yung legalism? Ang legalism ay imposition of Mosaic regulation as part of salvation. Sinasabi ng mga taong ito na
pangalawang bahagi ng maling aral na ito, yung tinatawag na mysticism. Ano ba itong mysticism? A quest to know deep spiritual mystery apart from the Bible. Ito ay isang practice na gustong magkaroon ng mga malalalim na karanasan spiritual na labas sa Biblia. Halimbawa, ito yung mga taong mahilig sa panaginip. Binibigyan ng interpretasyon yung panaginip. O yung mga pangitain, visions. O yung tinatawag na worship of angels, no? Mga pagsamba sa mga anghel. At ano niyo, marami pa rin ganyan hanggang sa ating panahon ngayon. Yan ang sinasabi nila. Pero hindi wala. Labas ito sa salita ng Diyos. Pero isa pang aral na tinuligsa ni Pablo, yung tinatawag na asceticism. Hindi mabibigat yung salita, pero ang ibig sabihin ng salitang asceticism ay ito. Practicing rigorous self-denial to be more spiritual. Ito yung mga tao na sabi nila, para mapalapit ka sa Diyos, para talaga ang power ng Diyos ay nasa iyo, dapat supirin mo yung sarili mo sa lahat ng mga bagay na masasaya at masasarap. No? Huwag kumain ng masasarap na pagkain. Mag-fasting ka na lang lagi. O kaya naman, ay huwag kang manood ng sine, huwag kang gumawa ng ganito. Basta lahat ng mga bagay na magbibigay kasiyahan sa laman mo, tanggalin mo yan para mapalapit ka sa Diyos. Ang tawag yan ay asceticism or ascetics ang mga tao niyan. No? So, titingnan natin isa-isa yan mamaya, pero gusto kong sabihin mga kapatid, mula pa sa simula ng sulat ni Pablo dito sa Colosas, from the very start, binigyan din ni Pablo na sapat na si Kristo. Christ is sufficient for our salvation. Not only for our salvation, He is sufficient for our satisfaction. Siya ay sapat para maging masaya tayo. No? Hindi na natin kailangan ng iba para pasayahin at ibigay sa atin yung talagang hinahanap ng ating ng ating mga puso. Si Kristo ay sapat sa kaligtasan. Si Kristo ay sapat para bigyan tayo ng kasiyahan. At dito, sa mga partikular na mga talatang binasa sa atin ngayon kanina ni Omar, he pointed out na itong mga turong ito hindi lamang mali, kundi walang value. Walang saysay. Bakit? Si Kristo, binigay niya na sa kanyang mga mananampalataya ang ganap na kalayaan. True and complete freedom ang ibinigay niya at hindi niya na kailangan ang inumang mga man-made regulation para maging masaya siya at para matiyak na siya ay ligtas. Now, pansinin lang natin saglit ang isang talata rito doon sa binasa na ni Omar. Balikan lang natin. Sa chapter 2, verse 20. Ang sabi niya rito, kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanlibutan, bakit kayo nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Bakit kayo nagpapasako sa mga alituntunin? Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawa. Ano sinasabi niya? Anong mensahe para sa atin ngayon, mga kapatid? Ito ang mensahe. In Christ, we have freedom from any bondage of man-made rules. Kay Kristo, meron na tayong kalayaan sa anumang mga alituntunin o regulasyon na kawalan ng tao. Walang batayan sa banal na kasulatan. No, alam nyo, mahirap talaga i-outline itong verse na ito, no? Itong passage na ito. Ang pinakamadaling paraan ng pag-outline dito, katulad ng ginagawa ng mga commentaries na nabasa ko, ay i-highlight mo yung kanilang mga maling aral. Katulad ng legalism, mysticism, asceticism. Pero ayaw ko kasi i-highlight yung maling aral eh. Gusto kong ipakita rito yung ginawa ni Jesus. Kaya nais ko ipakita sa atin ang tatlong dahilan kung bakit tayo ay pinalaya na sa mga man-made rules at dahil kay Kristo, may kalayaan tayo at sapat na yun. Tatlong bagay. Una-una, Christ is the substance of the law. Tingnan natin ang talatang 16 hanggang 17. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan. So, wikang Ingles ay ginamit ay substance. The substance is Christ.
ang katawan ay si Kristo. Now, alam niyo po, sa Lumang Tipan, pag nagbasa kayo, maraming mga batas doon patungkol sa pagkain, patungkol sa mga espesyal na araw na dapat i-observe ng mga Hudyo, patungkol sa tinatawag nilang festivals, yung mga pista. Pero sabi ni Pablo, yung lahat ng yun, anino lang yun ng darating. Yung mga Hudyo kasi, mga kapatid, binigyan sila ng instruction. Pag binasa nyo, wala tayong panahon para basahin yan, Leviticus 11. Makikita nyo doon, the Jewish people were given such laws about ano yung dapat nilang kainin lang, at hindi nila dapat kainin, ano yung dapat inumin at hindi nila dapat inumin, ano yung mga festivals na dapat nilang i-observe. Pero may layunin yan eh. For a particular purpose. Meron yung particular purpose on their time, no? At ano yung particular purpose sa panahon nila? Kasi noong unang panahon, ang paraan para ipakita ng mga Hudyo at ng mga tao ng Diyos noon na sila'y iba sa lahat. Pinakikita yan sa paraan ng kanilang pananamit, sa paraan ng kanilang kinakain, sa paraan ng mga pista na kanilang ino-observe, sa mga sacrifices nila. That's the way to give the Jewish people a distinction among others. No? Yun ang paraan noon. Iba talaga sila. Bakit? Meron silang kakaibang rule sa kanilang buhay. Pero, ang sabi ni Pablo, yung mga practices na ginagawa ng mga Hudyo noon, anino lang yun sa isang darating. May darating talaga. At yung substance ay si Kristo. Yung darating ay si Kristo. Eh, mahalaga yun. Mahalaga yung punto ni Pablo na ginamit dito ng anino lang ito ng darating at yung katawan ay si Kristo. Ano ba ang trabaho ng anino? Di ba yung anino is pointing to a real object? Di ba? Bakit na may anino? Ibig sabihin may object. No? May nagbablock ng sunlight. No? May object. So, yung anino, hindi talaga yun. Sabi na, hindi talaga matter yun. Matter ba yung anino? No? Shadows are not real, but pointers for something that is real. Di ba? Halimbawa, nung tayo ay, ngayon, nagkakaroon tayong building project ngayon. Bago tayo magtayo ng gusali, mayroong mga sketch plan. Diba? Mayroong mga drawing. Hindi na may drawing. Ito yung magiging itsura ng ating building, yung drawing, lahat. May mga sketch yan. Pero yun ay sketch. Yung sketch na yun, yung drawing na yun, anino lang yun ang totoo. Ano yung totoo? Yung gusali mismo. No? Pagka natayo na yung gusali, hindi mo na i-meditate, ay, ang ganda talaga ng aming. Anino lang yun. Wala namang magagawa yun sa'yo eh, di ba? No? Ikaw ba gusto mong yakapin yung anino ng asawa mo? Ha? Ay, nandito ang anino ng asawa ko, anino ng anak ko, anino ng, di ba? Anino ng parents ko, mga magulang ko. Eh, gusto mo bang yakapin yun? Hindi, siyempre. Ang gusto mong yakapin, yung substance, yung katawan. Sa Lumang Tipan, yung mga batas patungkol sa pagkain, patungkol sa mga special days, mga festival, yan ay anino ng isang darating. At yung darating, sabi, ay isang katawan. At ang katawan na tinutukoy ay si Kristo. Nabubuhay tayo sa panahon na ang liwanag at kaalaman patungkol sa tagapagligtas ng mga makasalanan tulad natin ay alam ng karamihan. Hindi tayo nabubuhay sa panahon ng mga anino. We don't live in the days of shadows anymore. Yung mga dati na nakatabing sa ating mga mata ngayon, binuksan na. Yung mga dati ay malabo, ngayon ay binigyan na ng linaw sa atin. Yung mga dati ay pwede natin sabihin pahiwatig lang, ngayon maliwanag na. Yung mga dati ay propesiya lang, hinula. Ngayon ay nakatala na sa kasaysayan, bahagi na ng kasaysayan. Yung mga dati ay pinubulong lang sa mga pahina ng Lumang Tipan, ngayon ay isinisigaw na ng malakas sa bubong ng Bagong Tipan. Ano yun? Si Kristo ang daan
patungo sa Ama. Wala nang rules and regulations na siyang magbibigay daan para ang pabor ng Diyos ay makuha ng isang tao. No? No rules and regulation that will earn God's favor. Si Kristo lang ang tanging pag-asa sapagkat siya ang katawan, siya ang kapahayagan, siya ang katuparan, siya ang realidad ng lahat ng mga sinabi sa lumang tipan. Ang katuwiran ni Kristo, ang paraan para tayo tanggapin ng Diyos, at ang sakripisyo ni Kristo na nauwi sa kanyang kamatayan, ang paraan para tayo ay patawarin ng Diyos. Mahalaga yan na dapat natin tingnan. Marami ngayon gustong bumalik sa nakaraan. Di ba? Maraming grupo. Masyadong maraming kahigpitan. In fact, iba dinagdagan pa. Bawal magpantalon ng babae. Nasama naman yan sa Bible. No? Yung iba, ang ginagawa pa, pati yung hati ng buhok, dapat dito. Sa mga lalaki, katulad kung paano kung paubos mo talaga. Wala ka nang hahatiin pa. No? Minsan, mayroon lumapit sa akin, sabi niya, pastor ka pala. Bakit nakamaong ka? Bakit bawal pala magmaong ang pastor? No? Gumawa na ng mga rules and regulations na hindi naman itinuturo ng Biblia. In fact, maging yung mga rules and regulations sa lumang tipan, dahil dumating na si Kristo, dumating na yung substance, yung anino, wala na yun. Hindi mo na pwede balikan yung anino. Kundi, kung ano na yung substance. Okay? Number 2. Christ is the source of growth. Yan ang pangalawa. Christ is the source of growth. So Christ is the substance, Christ is the source of growth. Verses 17 to 18. Ang mga ito ay isang anino na mga bagay na darating. Sorry, verse 18. Huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng pusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinanghahawakan ng mga bagay na kanyang nakita na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng kasupasuan at mga libid ay lumalago sa paglabong mula sa Diyos. Ito mga mula ang guro na ito, mga false teachers, they would insist the so-called mystical experiences. They are fond of what? Visions, dreams, no? Miracles, mga himala, yan ang mga nakukumaling sila sa mga bagay na kababalaghan, mga mystical stories. Madali silang madala dyan. Mga, sabi, uy, matungkol din sa mga anghel, mga angels. May mga kaibigan ako, pag nag-prepare na gugulat ako, ibig sabihin, manalangin na lang sa pag-iingat sa Panginoon ng mga anghel mo yung nandito sa kapaligiran namin. Parang nahuhumaling sa mga bagay ng anghel. No? Hindi sila satisfied sa mga simpleng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin at pagsamba para lumago sila ng spiritual. Para sila magkaroon ng sigla. Alam nyo, mga kapatid, meron isang young lady, ang pangalan si Angelica Zambrano Mora. Alam nyo, medyo kumakalat ito sa internet ngayon. At sa mga YouTube, yung kanyang testimony. Isa siyang dalagita na galing sa Ecuador. Nag-claim siya na nakaranas siya ng mga kakaibang karanasan, wonders, kababalaga na higit sa naranasan ng mga propeta at mga apostol. In fact, marami po nag-claim na nakakilala daw sila sa Panginoon dahil dito sa testimony ni Angelica Zambrano Mora. Marami nag-claim na lumago sila, nagkaroon sila ng spiritual progress sa pamamagitan ng kanyang sa totoo. At yung auntie ko, pinipilit ako na panurin ko eh. No? Yung talagang binigyan niya pa ako ng link. Panurin mo ito, pastor. Talagang ako nagbago buhay ko at matatawad ko yung mga kasalanan sa akin. Pinanood ko. Alam nyo, kinlaim niya na namatay siya ng 23 hours. 23 hours na namatay siya. Dahil gusto siya ng Panginoon na dalhin sa impyerno at saka sa langit. No?
At dahil daw para sabihin sa mga tao, sa pamamagitan ng kanyang patotoo, at kumbinsihin ng mga tao na mayroong totoong impyerno, na dapat sila magsisi sa kanilang kasalanan. Noon sa patotoo ni Angelica, pag hindi mo alam ang Biblia, talagang mapapaniwala ka niya. Talagang, tumato siya sa pagsasalita, no? Parang wala siyang kasinungalingan, no, na sinasabi. Sounds believable, lalo na kung wala kang alam sa Biblia, mapukumbinsi ka niya. Pero isang malungkot na bagay na sasabihin ko, marami sa kanyang sinabi ay extra biblical. Wala sa Biblia. Halimbawa, yung mga bata daw, nakita niya sa impyerno nung pumunta siya. Maraming bata roon na pinahihirapan dahil nanonood sila ng bente. Ng Pokemon at ng Dragon Ball Z. Nakita niya. Marami pang iba. Sinabi niya rin doon na anong tawag niya? Yung mga demons daw, nakita niya yung mga demons, nagtatawanan sila sa impyerno. Kinukutya niya yung mga tao na, wala na kayong pag-asa, dito na kayo. Natatawa yung mga demonyo sa impyerno. Paano sila natatawa kung sila pinaghihirapan doon? Di ba? At paano ba? Si Satanas ba na sa impyerno na? Yan ang isang malaking tanong. Ha? Ngayon, yun, isa kagat na malaking tanong kung yan ay tumutugma sa Biblia. Ang isa pang nagbulat ako ng gusto mga kapatid. Sabi niya, nung makarating siya sa langit, nakita niya yung mga angel, sila yung nagpo-construct ng mga mansyon. No? At napansin niya, nagpo-construct, mabilis, po-construct. Yung isa naman, mabagal. Meron naman, wala nang ginagawa yung mga angel. Tinanong niya, bakit ganun? Sabi ng Panginoon, ganito ang dahilan niya. Sapagkat yung construction, yung speed ng construction ng mga angels ay nakadepende sa evangelism ng mga mananampalataya dito sa mundo. Kung ang mga Kristiyano masipag sila mag-evangelize, mabilis ang construction. Kung mabagal ang mag-evangelize, mabagal din ang construction. Kung walang evangelism, walang construction na mangyayari. No. What a claim! Pinilit ako ng auntie ko na panuwarin ko talaga yan. At meron pang isang kapatiran dito na si Ate Mila, alam naman niya yan, na talagang sabi niya, Pastor, panuorin mo nga kasi pinipilit ako ng mga kapatiran natin doon sa ating church na panuorin ko, talaga mabilis ka. What a claim! Pero anong sabi ni Pablo? Let no one disqualify you for not having such mystical experiences. No? Hindi mo kailangan maranasan niya para ikaw ay lumago. Claim lang natin na yan eh. Hindi mo nga malaman kung totoo yan. Tulad ng halimbawa, kaya makita ka lang pumunta ng impyerno. Kaya nga tayo niligtas si Kristo, bakit tayo pumunta sa impyerno? Kasi yun, dinala sa impyerno. Para paniwalain ng mga tao na meron ng impyerno, sapat na ang Biblia para magturo sa atin. Yan. Ang iglesia, ikinumpara ni Pablo sa isang katawan. At si Kristo ang ulo. Sa ulo manggagaling ang paglago. Sa ulo manggagaling ang lakas. Sa ulo manggagaling magpuplo yung kalusugan ng isang katawan. Kapag ang isang tao lumapit kay Kristo sa daan ng pananampalataya ng totoo, at the very moment na kanyang paglapit, maikukonect na agad siya sa ulo ng iglesia, si Kristo. He will be connected to the head. And that head is the Lord Jesus Christ. Kay Kristo bilang ulo, magpuplo yung buhay. Magpuplo yung nourishment, yung pagtustos para maging malakas at maging masaya tayo bilang Kristiyano. And siguro hindi naman ito magiging paulit-ulit kung tatanungin ko kayo, Kristiyano ka na ba talaga? Mananampalataya ka na ba? Mahalaga kasi ang tanong na ito eh. Kung hindi ka pa Kristiyano, akala mo lang Kristiyano ka, kung hindi ka pa talaga Kristiyano. Tandaan mo, disconnected ka sa head. Disconnected ka. Kahit anong sikap mo, kahit anong performance mo, pag hindi ka konektado sa ulo na si Kristo, magsasawa ka, manghihina ka, baka mawala ka na lang bigla. No? Bakit? Dahil you are disconnected to the head. Kailangan mo ng nourishment from head. Magkakaroon lang ng kabuluhan ang iyong pagsamba. Ang pag-take mo ng Lord's Supper.
ang pagbabasa mo ng Biblia, ang pananalangin mo, kung ikaw ay konektado sa ulo. Kung ikaw ay konektado kay Jesus. Iyakin mo yan. Ngayon, sapagkat napakahalaga. Buhay at kamatayan ang nakasanayan. Pangatlo at panghuli. Christ is the substance of the law. Christ is the source of growth. Christ is the sufficient sacrifice. Verse 20 to 23. Kung kayo'y namatay na, nakasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanlibutan, bakit kayo nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa? Bakit kayo nagpapasakop sa mga lituntunin? Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawa. Ang lahat ng mga lituntunin ito ay masisira sa paggamit, palibasa ang mga utos at mga aral lamang ng tao. Ang mga bagay nito ay mayroong anyo ng karunungan sa pagsamba ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. Alam nyo, kung hindi nyo alam yung salitang ascetics, hindi binanggit ko kanina, asceticism. If you don't know that term, if you don't know them, think of the monks. Alam niyo yung mga monghe, no? Nagpunta ako sa Cambodia, ako, napakadaming monks doon. Mga kalbo, no? At doon sila nakatira sa mga pagoda. Hindi sila nakikipaghalubilo sa mga tao. Lalapit lang sila sa mga tao kapag kailangan nila pera. No? Minsan, sabi ko, may monk ka, ilalakad. Upang tumatapat sa mga tindahan. Ibigyan ng pera, kaya minsan, kapag bit ng monk, dahil pera eh. Pero kaya pa. No? So, yung mga monk, nandun sila. Alam niyo po yung mga monk, ano yung ginagawa nila? They will deprive themselves of the pleasure of the body. Yan ang monk, no? Mga ascetics. Ayaw nila ng masasarap na pagkain. Sex, no? Bawal yan. At entertainment. Magpapasting sila lagi. Lumalayo sila sa mga tao sa publiko. Madalas nandun sila sa monastoryo, nakatira. O minsan sa disyerto pa. Iniisip nila na sa pamamagitan ng paglayo nila sa karamihan, nakikipaglaban sila sa kasamaan. Pero ang katotohanan, yung kasamaan, dala-dala nila eh. Nandito sa puso eh. Di ba? Dala-dala mo yan. Sabi ng Biblia, ang puso natin mandaraya. Nandito, dala-dala mo. Yan, mayroong isang monk na, nakwento ko na yun sa inyo na, di ba, na lumayo siya sa publiko, nanirahan siya mag-isa sa isang lugar, para malayo siya sa kasamaan ng mundo. One time, nabalitaan niya yung kanyang kapatid na hindi naman gano'ng matalino, at medyo pasaway pa, ginawang leader ng kanilang syudad. Ano nangyari? Nagalit siya. Nainis siya. Huwag ka mo, mag-isa na lang siya doon. Nagkakasala pa rin siya. Kasi talaga niya yung puso niya kasama. No? Di ba si Martin Luther? Inanin niya si Martin Luther, pag binasa mo yung kanyang biography, madalas sabi niya, ginagawa niya, hindi siya, ginugutok niya yung sarili niya. No? Minsan, talagang nagpupuyat siya para sa kaisipan na maaari sa ginagawa niya, nakapalapit siya sa Diyos. Na-i-earn niya yung favor ng Diyos. Nung maging Kristiyano siya, naintindihan niya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng katuwiran lang ni Jesus, at hindi sa gagawin niya, ang papahirap sa katawan niya, nung ganda sinabi niya, kaya daw siya masakitin dahil sa ginugutom niya yung sarili niya nung unang panahon no? At hindi siya natutulog ng maayos. Ano sabi ng verse 22? Ang mga bagay na ito ay mayroong anyo ng karunungan, para bang ang gagaling nila, parang ang huhusay nila, sa pagsambang ayon sa kanilang sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at pagpapahirap ng katawan. Ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan. Kahit pahirapan mo yung katawan mo, kung hindi talaga nagbago ang puso mo, wala rin. Di ba? Wala rin yan. Babalik at babalik ka rin sa dati mong buhay. Kailangan ng pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, na siyang darating sa Diyos kapag ang Ebanghelyo ay naintindihan. Yun ang kailangan ng isang tao, no? Paano ba magiging right ang iyong kaugnayan sa Diyos? What is it to be right with God? Paano ka tatanggapin ng Diyos? Paano ka yayakapin ng Diyos? Paano? Gusto ko mabigyan nyo lang ng distinction, mga kapatid, pagkakaiba, yung root at saka yung fruit. Yung root at yung fruit. Yung root, ganito yun. Yung root, we can only
be right by God's grace. Tayo ay tatanggapin lang ng Diyos. Tayo ay magiging tama lang ang relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya din niya. Wala tayong kontribusyon para tayo mapatawad. Wala tayong kontribusyon para tanggapin ng Diyos at maligtas tayo. Yung biyaya niya, pinakita niya nang ibinigay niya ang kanyang anak at hinayaan niya na magsakripisyo at mamatay doon sa krus. Si Kristo ang sufficient and acceptable sacrifice sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. Ang kailangan lang, pagtiwalaan mo yun. Ipagpasakop mo yung buhay mo roon sa katotohanan. Hayaan mo siya ang mamahala ng iyong pagkatao. Yan ang root. Ngayon, kapag mayroong root, sigurado mayroong fruit. Yung fruit, lalabas yun sa root. Ano yun? Kabanalan, pagsunod, pagsamba, pag-ibig, disiplina sa sarili, pagmamahal sa kapwa, no? Pagmamalasakit sa kapatid, pagkamuhi sa kasalanan. Lahat yan ay bunga ng pananampalataya kay Jesus. Sa pagtatapos natin, meron lang ako ikikwento mabilis. Merong kwento patungkol sa isang babae na nag-asawa ng isang lalaking malupit. Alam nyo, yung lalaki na pangasawa niya, walang ginawa kundi siya pintasan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Lahat ng ginagawa niya may kapitasan. Magluto, pag nagluto, may pintas siya. Sa damit, may pintas siya. Sa paglilinis, may pintas siya. So, ganun ang trabaho niya. Alam nyo, nung nagsimula pa lang sila ng pag-aasawa, meron na siyang 25 rules. 25 rules. No? Pinasusunod sa kanya yung asawa niya. Galit talaga itong babae. Kasi doon sa rules na yun. At galit na rin siya siyempre sa kanyang asawa. Imagine mo yung, titingnan mo yung rule, pagkatapos pipilitin mong sumunod para lang hindi ka maturobol sa asawa mo. At kapag nagkamali ka, hindi mo nasunod, sigurado may mga matatalas na salita na magagaling sa kanyang bibig. Minsan isang araw. No? To her great joy, namatay yung asawa niyang malupit. Ay, salamat. Namatay na siya. No? Huwag naman ninyo pag-pray sa inyong asawa. Na kahit anong lupit niya. No? At umibig siya ulit ng isang lalaking mabait. Mahal na mahal talaga siya. At alam mo, dahil mahal na mahal siya ng lalaki, talagang mahal na rin niya yung lalaki yun. Ginagawa niya ang lahat ng bagay para ma-please yung kanyang asawa. Minsan, sa kanyang paglilinis, nakita niya yung 25 rules na dati ibinigay sa kanya ng kanyang namatay na asawa. Nalulog siya ulit. No? Parang bumalik yung galit. Pero, mamaya-maya, masaya na siya. Bakit? Kasi nung pinigay niya yung 25 rules, ang nakikita niya, nasusunod niya na yun. Hindi niya, lingid sa kanyang kaalaman, nagagawa niya yung 25 rules doon sa bago niyang asawa na minamahal niya. Na hindi niya nalalaman. Dahil ginagawa niya, hindi para i-please, ginagawa niya dahil mahal niya. Alam niyo, ang punto ko mga kapatid, hindi natin pwedeng i-please ang Diyos sa pagsunod natin sa mga alituntunin. Pero kapag tayo nagkaroon na ng relasyon sa Kanya, naintindihan natin yung pag-ibig niya sa atin, naintindihan natin kung paano ibinigay ng Kanyang anak ang Kanyang buhay sa atin, at tayo nagkaroon ng pananampalataya, may pag-ibig na umuusbong, at yung rules, hindi na magiging mahirap para sa atin. Sapagkat hindi naman yan ang parang para tayo maligtas, kundi yun ang paraan para ipakita natin, mahal natin. Yung nagligtas sa atin at nagbigay ng Kanyang malaking pangunguna. Yan ay ang ating Panginoon Jesus. Binigyan niya tayo ng kalayahan sa maraming bagay. Purihin siya. Itaas natin ang Kanyang pangalan. Purihin natin siya at paglingkod natin habang tayo. Awitin ko natin ang isang awit nito. Jesus shall take the highest honor.